Pumunta nga si Harry sa loob ng Apex upang hanapin nga itong si Annalyn. Nagulat si Annalyn sa biglang pagdating nitong si Harry. Agad naman ay napayakap sa binata dahil nga namiss din niya ito ng mga ilang buwan ng kasi na hindi sila nagkikita. Agad naman ay nagparamdam itong si Mr. Kim. Umubo ito at sinabi ni Annalyn na ito pala ang kanyang kaibigan ay si Mr. Kim. Nagkakilala nga ang dalawa, si Dr. Kim at itong si Harry. Ipinaliwanag ni Harry na napunta siya doon matapos nga niya malaman at matuklasan ang ginawa ng kanyang daddy sa naturang kasal ng kanyang inang si Lynette. Bukod pa roon ay nalaman din niya ang tungkol kay Zoe kung saan nagtangka nga itong magpakamatay, kung kaya't nag-aalala siya dahil mabuti naman ang naging trato sa kanya nitong si Harry. Dagdag pa ni Harry na hindi na siya nagugulat kung nalaman at tuklasan ng lahat na si Zoe at itong si Annalyn ay hindi magkapatid dahil noon pa man ay ilang beses nang pinakitaan ni Zoe ng kasamaan itong si Annalyn at malayong malayo ang kanilang pag-uugali. Masama si Zoe, si Annalyn naman ay sobrang bait kaya hindi nakakapagtaka na talagang hindi sila magkapatid. Bilang banda, sumagi naman sa isip nitong si Harry na kakaiba ang turingan nilang dalawa nitong si Zoe. Dahil kung masama si Zoe kay Annalyn, iba naman pagdating sa kanya dahil naging mabait si Zoe sa kanya. Tuwing may problema sila ng kanyang daddy ay lagi itong naroroon. Palibhasa kasi silang tunay na magkapatid, bagay na hindi pa nalalaman itong si Harry. Kaya nasasabi niya na mabait naman siya sa iba bukod lamang kay Annalyn. Siguro nga ay nakaramdam siya ng matinding pagka-insecure kay Annalyn sapagkat siya ay hindi totoong tanyag at si Annalyn ay tanyag. Man ang chismosang magkakaibigan ng Apex, ito nga ang si Nurse Evan at si Nurse Karen. Bakit gano'n ang pakikitungo ni Harry sa kay Zoe ay si Zoe, gano'n sa kanilang dalawa. Baka naman umano ay may lihim na pagtingin itong si Zoe. Ngunit ipinaliwanag ni Harry na hindi ganoon ang kanyang pagtingin nga nitong si Harry dito kay Zoe. Kapatid, hindi ibang ibig sabihin. Tinuturing niya ito na parang kapatid dahil yun ang ipinapakita nitong si Zoe. Ganon siya mag-concern sa kanya. Kaya naman gusto niya ito makita at gusto niyang damayan. Agad-agad ay pumunta nga sila sa naturang kondo nitong si Zoe at nang sa ganon ay makausap nga nilang dalawa. Sumama na rin itong si Dr. Kim dahil nais nito na maging bodyguard nitong si Annalyn. Alam niya kasi na lagi itong napapahamak. Uwi na nga itong si RG at itong si Lynette. Subalit hindi nila napansin na nandoon itong si Doc Carlos nagtatago. Maya-maya pa nga ay sinilip ni Zoe ang kanyang ama dahil narinig niya ito na tela may kausap. Nung tingnan niya ito ay wala namang ibang tao kundi siya lang. Nababaliw na ba ang kanyang ama? Sinabi lamang ni Carlos na nag-iisip lamang siya dahil narinig nga niya ang kwentuhan ng dalawang mag-ama na ito ang si RJ at itong si Zoe. Pansin niya kasi na mahal talaga ni RJ itong kanyang anak na si Zoe. Kaya naman sinabi nito na kung sakali man ay dakul siya nitong si RJ ay handa siya na tanggapin pa rin itong kanyang anak na si Zoe dahil yun ang kanyang unika iha. Maya-maya pa ay umalis na nga itong si Doc Carlos at ayaw na nitong bumalik doon dahil ayaw din niya mapahamak itong si Zoe. Si Doc Carlos, ngunit napansin nitong si Dr. Kim na papasok na naman sa naturang kondo dahil nauna itong umakyat bago si Annalyn at itong si Harry. Nakita niya itong si Doc Carlos na nakamask. Agad naman ay kanyang sinundan ito. Kaya naman itong si Dr. Kim ay mapapahamak dahil nga sinundan niya itong si Doc Carlos. Noon nahuli niya at sinabi niya ito na kailangan magbayad si Doc Carlos sa lahat ng kasalanan na kanyang ginawa. Ngunit sa buong akala niya ay kaya niya itong demonyong si Carlos ay hindi dahil siya ang mapapahamak. Maya-maya pa nga ay magtaka na si Annalyn dahil nawala na nga si Dr. Kim at ilang oras na nawawala. Dinatawagan at kinokontak niya, ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya ay magulat si Annalyn dahil si Doc Carlos ang kanyang nakita.